So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, nandito tayo sa sa kusina muna. Sa kusina hindi pa medyo okay yung ating bahay. Well, ang mahalaga dito is yung information. Yung information na maaari kong i-share sa inyo bilang isang magmamanok na merong konti na ring karanasan at experience pagdating sa mga alaga nating mga manok. So ngayon mga kamanok, gaya ng ating ginagawa, sasagutin natin yung napakaraming katanungan na inyo palaging tinatanong sa akin. So maraming salamat mga kamanok sa pagtitiwala, sa paglalaan ng oras para, manood ng aking mga video. So, huwag natin masyadong patagalin mga kamanok kasi medyo maraming katanungan yung ating mga sasagutin and hopefully, satisfied ko kayo sa aking mga ibibigay na kasagutan. So, unang katanungan ay galing kay Anthony Anonyebo. Ayan, mega shoutout sa iyo, idol. So, sana okay ka lang at maayos ang iyong mga alaga. So, katanungan niya is, idol, nag-ferment ako ng 1 kilong Jackie Oats. Pero nilagyan ko to ng 1 bote na Yakult, yung maliit lang, okay lang ba yun, idol? Okay? So, fermented Jackie Oats, nilagyan niya ng Yakult. So, para sa akin, to be honest, dapat hindi nyo na nilagyan ng Yakult. Bakit po mga kamanok? Kasi po, ang Jackie Oats, once yan po ay naibabad nyo sa tubig, siya po ay magpo-ferment na ng kanya, mismo ng kanya. So, siguro naisip ni Idol na probiotics yung kanyang ilalagay, kaya okay lang. So, para sa akin, yung probiotics na ilalagay mo, live probiotics na kapag binuksan mo, kailangan ma-consume na kaagad. Okay? Unless, pag hindi mo siya na-consume, hindi mo siya naibigay kaagad sa manok o hindi mo agad siya nainom, masisira po ito. So imagine, yung Yakult na bubuksan mo, ihahalo mo sa fermented Jackie Oats, possible makasira lang yan ng benefits ng fermentation, yung natural fermentation ng Jackie Oats. So kung ako po sa inyo, huwag nyo na pong haluan ng kahit na ano. Pero sa mga newbie natin na hindi pa sanay sa amoy, magrereklamo yung iba, idol, kabaho naman eh. So, po pwede kayong maghalo ng suka, ng asukal. Pero yung Yakult, para sa akin, hindi ko po recommend yan. Kasi yun nga po ay live probiotics na kapag binuksan mo, kailangan ma-consume mo na kaagad. Kaya po maliit ang bote niyan para hindi po matira pag inyo pong ininom. Compared natin yung mga probiotics na kapag ginawa sa malaking bote at pag binuksan po ninyo, pag hindi nyo naubos, masisira po yun. Kaya maliliit na bote po ang nilalagyan ng Yakult para isang inuman po, ubos ka agad kasi hindi po pwedeng i-stock yung ganyan pag nabuksan na. So, Anton Anyonyebo, sana tanggapin mo yung feedback ko sa sagot, tanggapin mo yung feedback ko, yung sagot ko sa katanungan mo, which is, naging honest lang po ako. So, kung magbababad po kayo ng Jackie Oats, magpe-ferment po kayo ng Jackie Oats, huwag nyo na pong haluan ng kahit na ano. Mas maganda po yung natural fermentation dahil natural minerals, vitamins, and amino acid ang makukuha ng inyong mga alaga galing dito. Okay? So, next question. Galing kay JR Yap. Boss, okay lang ba kung hindi mineral nilagay ko pero nilagyan ko po ng asukal, molasses at suka? Okay, so kung hindi mineral, prone to sa pagkakaroon ng uod. Kasi yung tubig, kung tap water, which is galing sa gripo ang ginamit mo, hindi po natin masisigurado na maayos, malinis po yan. Compared natin doon sa mga mineral water na inyong ihahalo, finilter po yan. Finilter po yan ng aparato. Which is, alam niyo po ba na ang mineral water ay wala po yung nutrient. Naalis na po. Okay, malinis po yan. Sigurado ako, malinis po yan kasi na-filterize po yan. Pero yun nga lang ang kulang sa kanya. Inalis din po yung mga good minerals galing dyan. So, konting tips lang, kung kayo po is iinom ng mineral water, lagyan nyo po ng salt, rock salt, kahit 1 pinch na ganun, para magkaroon ng mineral, para magkaroon kayo ng electrolytes. Okay? So, muli, kung naghalo ka ng asukal at suka dyan, tapos ginamit mo is tap water, tubig gripo, possible magkakauod pa rin yan. Mawawala lang yung amoy, pero magkakauod pa rin yan. Okay? So, gayon pa man, pwede pa rin naman yung ihalo eh. Pwede pa rin naman yung ihalo sa pagkain kahit nagkakauod, haluin nyo lang araw-araw. So, ang mahalaga dyan, yung grains. Yung grains kailangan na golden yellow pa rin. Okay? Wag lang maging itim, goods na goods pa rin yan mga kamanok.
Okay? So next question. Ito galing kay Albert Ponce. Boss, tanong ko lang kung okay ba na alisin yung mga buntot ng 3 months old na manok. So mga kamanok, meron po tayong mga alaga na talagang ginagawa po natin to kasi makakatulong po ito sa kanila para mas mapabilis po yung pagganda ng kanilang mga buntot. Yung mga 3 months old, inaalis po natin yun para pagdating po nila ng 7 months, malago na po ito. Kompleto na po ito. Para na po silang mga 1-year-old pagdating nila ng 7 months old. Kaya po, maaga pa lang atin po itong ginagawa para po pagdating nga ng 7 months old, makikita nyo yung mga manok, parang mga bagong bihis na po sila. Okay? So, okay lang po yun. Pero ako dito, 4 months old po, saka ko po yung ginagawa. Okay? So, nagkakaintindihan po tayo dyan, ano? So, next question. Ito galing kay Irish. Medyo matagal mag-loading. Galing kay, saan yun? Kay Irish Balderovar. Ayan, Sir, ang Jackie Oats, kapag binabad sa tubig, may uod at may amag. Okay? So, hindi po yun amag. So, yung uod, nagkakaroon po yan pag hindi nyo po yan hinahalo everyday. Okay? Yung amag naman na kulay puti, okay, kung meron pa bang iba kayong nakikita, kasi ang amag minsan kulay kulay brown. Pagka kulay brown na po, possible, sira na po yan. Okay? Pero kung kulay puti, yung parang mga foam lang na ganon, goods na goods po yun. Ang kailangan nyo lang po, kapag ganyan, nagkakauod or nakita nyo na nangingitim yung ibabaw, hinahalo po yan. Okay? Huwag nyo pong hayaan na day 1, binabad nyo, tapos sa kanyo titingnan pagdating ng 2 weeks. Okay? Or after 1 month, hindi po ganun. Everyday po yan hinahalo. Everyday binubuksan para makasingaw, para po yung gas maging maayos or makatulong sa fermentation ng ginagawa ng Jackie Oats. Ganun po ang diskarte dyan, mga kamanok. Okay? So, next question tayo. Ito galing kay Federico Castro. Baka hindi natakpan yung lalagyan ng Jackie Oats. Okay? So, yan nga po. Pag hindi po yan natakpan, possible, nangingitim po yung ibabaw, nadadry up po yung ibabaw, kaya po nagkakauod. Okay? Yung iba, tinatapon na po ito. Pag nakita nyo may uod or kaya something na hindi pa naman masyadong maitim yung ibabaw, hinahalo po yan. Muli pong na-ferment, nare-ferment po yung nasa ibabaw, nagiging maayos po ulit. Okay? So, next. Next question. Hanap pa tayo dito. Okay, galing kay Marites Mendoza. Gaano karami ang pagpapakain ng Jackie Oats? So, 10% lang po. Huwag niyo pong sosobrahan kasi po masyado pong madadry up yung manok. High in fiber po ang Jackie Oats. Sinisip-sip po nito ang tubig, ang taba ng inyong mga alagang mga manok. Kaya po mapapansin ninyo, pag nasobrahan po yan sa fermented Jackie Oats, nasosobrahan po ang gaan ng manok. Masyado po silang lean. Masyado po silang matitigas ang pangangatawan. Okay, gano'n karami. So, 10% lang po. Kung kayo ay may 10 manok, 9 na takal ng pagkain, 1 takal po ng fermented Jackie Oats at good na goods na po yan para po sa inyong mga alagang mga manok. Napakatipid po niyan, mga kamanok, at napakaganda sa ating mga alaga sa tamang pagbibigay lamang po. Okay, so next. Ito galing kay Kevin Bulagaw. Ayan, so kamamaya, good morning. Meron akong manok na manipis na pitso, may pag-asa ba bang bumulto o magkalaman uli ang pitso galing po sa pagtatagumpay? Kasi ayos yung Jackie Oats, maganda, okay? Balik yung sigla niya, kaso nipis pa talaga yung pitso, meron kasi, okay? Meron kasing natamo siya sa ilalim ng pakpak, okay? So kapag ganyan, pwede nyo pong itaas ang pellet or kaya magdagdag kayo ng hog starter pellet para magkaroon ng laman yung inyong mga alaga. Kasi po, idinadry up po talaga ng fermented Jackie Oats eh. Inaalis po talaga niya yung sobrang tubig sa katawan ng inyong mga alaga. Kaya mapapansin po ninyo, heavy bone yung manok. Okay, mapapansin nyo talaga yung buto, ma-feel nyo po, maalis po yung taba, yung bigat. Kung dati ma-feel nyo yung ilalim ng pitso na ganito ay talagang maskulado, pag binigyan nyo po ng Jackie Oats, maalis po yon. Magiging lean muscle po. Hindi po taba, lean muscle na po. At mas maganda yon sa ating mga alagang mga manok kung tayo ay may ipapasyal. Kasi yun po talaga ang ideal na pangangatawan ng ating mga alaga para sa ating
pamamasyal. Hindi po natin pwedeng ipasyal yung ating mga manok kung sila ay may sapola, kung sila ay masyadong matubig, kung malambot, kung sobrang lambot yung pangangatawan, parang 45 days. Okay? So, yun po mga kamanok. Dagdagan mo ng hog starter pellet yung pagkain ng manok mo kung gusto mo na medyo magkaroon ng bigat at magkaroon ng konting laman itong ilalim pero nandun pa rin ang pagiging heavy bone niya. Okay? So sa ngayon, yun lang muna mga kamanok ang ating mga katanungan na sasagutin and wag pong mag-alala yung mga hindi ko pa nasasagot. Next video, sasagutin ko po ulit yan para sa inyo. Ang hinihiling ko lang sa mga newbie natin dyan na may naiisip na katanungan, kung napanood mo to, ilagay mo lang yun sa comment section, pag-usapan natin yan. Okay, so paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.